Good afternoon, Collegiate Americans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. At ang mainit nga po nating update ngayon ay pumapatungkol po dito sa suporta po na natanggap ng TVJ. Grabe nga po yun. Mula simula, talaga naman pong suporta po na natatanggap po ng TVJ ay nag-aalap po talaga. No? Until now naman po talaga hanggat na hindi po nakukuha ng TVJ ang kanila pong ipinaglalaban, narito po tayo, hindi po tayo titigil sa pagsuporta po sa kanila hanggat na mabawi po nila ang kanila pong binabawi sa Tape Inc. Pero bago po natin simulan at pag-usapan ang hinggil po dito mga Collegiate Americans, nais ko po muna na magpasalamat sa inyo sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa atin pong YouTube channel. Ganon din naman na big shout out sa mga masusugid natin taga-subaybay at subok na po natin Collegiate Americans dyan. At para naman sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para kayo po maging updated at una sa mga inilalabas po nating balita. Basta may kinalaman po sa TVJ and Legit Americans, sagot na po natin ang mga balitang yan. Samantala, narito naman ang say ng isa po nating Collegiate Americans na si Sir Kibidango. Sabi niya, I was wondering, bakit laging kulelat ang It's Showtime samantalang tambakol ang lamang nila sa Tape Bulaga at minsan nahihigitan pa nila ang EAT. Nag number 1 pa sila, kawawa naman ang Tape, mga fans nila lamang ang nakakaalam na number 1 sila, mga legit the longest talaga. So ayun na nga, ang nakakatawa po dito sa It Bulaga Tape na kung saan ay yung mga fans lamang din po nila ay nagsasaya sa sarili po nila mga ilusyon hinggil po dito sa ratings. And about naman sa katanungan po ninyo sa Showtime, pag online po kasi hindi po talaga yan kasama sa ratings po ng television. Kasi magkaiba po yung TV rating sa online views. So, views lamang po yun. Pero, dito nyo po makikita ang dahilan kung bakit mataas po ang viewers ng Showtime at EAT. Dahil nga parehas po itong maliit lang yung coverage. Kaya sa online lang po umaasa. Yun yung main reason. Pero once po na maging parehas po ang coverage ng TV5 at ng GMA7, asahan po ninyo, lobo po at baka po nasa 2-digit pa ang ratings ng TVJ. Ikaw ba naman po, araw-araw milyon ang nanonood sa iyo. Sabi pa ni Sir Roy Misiano Mogol, maagang ng pangangampanya yan ni Isko, kaya pumasok yan si Isko sa Fake Bulaga para makaipon ng pondo at para pag malapit na botohan na biglang aalis si Isko dyan. Pandagdag pondo sa pagbenta ng Divisoria. So, hinggil po rito, I don't think na makakaalis agad-agad itong si Yorme sa It Bulaga or sa Tape Inc. I mean. Dahil sa balita po nating nasagap, mahabang panahon yung kontrata na kanyang pinirmahan. So, hindi po siya basta-basta makaka-exit po dyan. And pagdating sa sahod, mukhang makakaipon talaga itong si Yorme dahil hindi naman po nila tatanggapin yan basta-basta kung hindi po malaki yung offer. And at the same time, ay alam naman po natin na hirap talaga ang It Bulaga Tape sa pagkuha po ng mga host. So, syempre, ang kanila pong pang-akit para pumayag, mataas na pasahod. So, kung isa man po ang dahilan na para makaipon ng pondo sa pangangampanya, naka-Yorme naman na po yun. Wala namang masama na mag-ipon para sa gagamitin niyang pondo. Pero, hindi lahat ng tao pabor na sa pamamagitan ng pagtanggap po ng bilang host ng It Bulaga dahil we all know, masakit din po sa damdamin na ang mga ito po ang papalit sa TVJ or basta-basta na lang papalitan ng mga ito ang TVJ. Marami po tayo Collegiate Americans, marami tayong mga disappointed sa mga host na ito na tumanggap po ng offer.
sa Tape Inc. knowing na kanila pong mababangga ang TVJ at masasaktan po nila ang damdamin ng TVJ. Pero gayon pa man, sabi ko nga po sa inyo, marami tayo. Marami po ang nakasuporta sa TVJ and ilan lamang po sila. Even nga po yung mga fans nila Yorme, fans nila Buboy, fans nila kung sino man pong nandoon, pati po ng Kambal, hindi rin po sila sinusuportahan. Kahit daw po fan at idolo nila ang mga ito, never nila itong susuportahan pagdating po sa usaping pag-host sa Bulaga. Bilang respeto at paggalang syempre sa TVJ na silang nandoon since day one. Kaya naman di po nakapagtataka mga ka-legit na Breakheads na mayroon pong 82 million pala rather, napakarami, 82,442,174 views po ang TVJ sa kanila pong YouTube channel sa loob lamang po ng almost 3 months. Kasi June, July, August, wala pang 3 months, pero 82 million na po agad, almost 100 million, grabe nga po yun. Tinalo pa po, no, ang datihan na pong nag-YouTube. So, ang bilis po, 82 million. Bago mag-December niya, baka 200 million na yan. Napakarami pong online views ng TVJ. Ganyan po karami ang suporta na natanggap po ng TVJ this whole 2 months, magti 3 months. Kaya naman congratulations po TVJ and legit Breakheads. Samantala, sabi naman dito ni Sir John Del Puso, wala nang magawa ang fake sa legit original na E80. Yun lang. Kaya gaya ng aking tunay na pangalan, ang TVJ at TV5 ay number 1 na ngayon. Panahon na ng kapatid, ABC Network, hahaha. Shout out naman Marayag family from Rachel Carable. Shout out po sa lahat at mga ka-legit Breakheads natin dyan. Lalong higit po dito sa pinapa-shoutout ni Ma'am Rachel Marayag family. Shoutout din po Sir Rodolfo Bautista. At ito naman po ang tanong ni Miss April Cordero. Ma'am Gandara, napanood nyo po ba yung sa Gisa Gedli nila Yorme? Pati sasabihin, nang napili nilang tao, may binabasa na rin po. Para hindi magkamali. Hehe. Totoo po yan. Actually, Miss April Cordero, na-vlog na po natin ang hinggil sa balitang ito na may pinapabasa po. Sabi ko nga ay parang hindi po bukal sa kalooban ng mga tao yung pagpapasalamat. Every time na maririnig po natin ang salamat Itbulaga, salamat Yorme at Sedi, wag po kayong maniwala na yun po ay bukal sa puso dahil yun ay binasa lamang po nila. Pati ba naman pagpapasalamat kailangan po nilang idikta sa mga tao? Hindi ba mas masarap po pakinggan at mas masarap po kapag ang pagpapasalamat po ay bukal sa puso? Eto, nakalista na po, dapat sabihin para lamang hindi po mabanggit ang TVJ kasi once na nabanggit na po nila yung nakasulat yan, bigla na pong tatalikod itong mga host. Aalis na po yung mga host or aalisin na po nila yung mic para hindi na magpahabol. Ang galing din po na strategy, no? Nagsulat na sila doon ng sasabihin ng mga tao para hindi na mabanggit ang TVJ, para hindi na po pasalamatan ang TVJ. Aware din talaga sila na kahit anong gawin po nilang pagpapakitang tao, na hindi po lahat mapiplease nila. Kasi marami po sa atin ang kahit mudmuran po nila ng pera ay hindi po tatalikod sa TVJ. Meron nga nagsasabi na kapag nagkataon kukunin lang nila yung pera tapos hahawakan na nila mahigpit yung mic, sasabihin kung ano ang gusto nilang sabihin para hindi na maalis pa yung mic sa kanila.
Kayo po ba ka-legit na barkads? Ano ang inyong masisay hinggil doon sa pa-script mo nila dyan sa G sa Gedli? Grabe nga po yun. Talagang scripted pati po pagpapasalamat ng mga tao. So yun lang ng update natin. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.